Okay, mabiyayang lingkod sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit parang malungkot kayo? Dapat kung tayo humarap sa Diyos, puno ng pag-asa. Kasi yun ang the best option ng tao. Kasi ang daigdig, puro sitwasyon Kailangan natin mag-isip ng magandang pamamaraan para tayo'y maging malakas sa hamon ng buhay. So pinagaling na Jesus sa mga may sakit. Kaya nyo bang magpagaling? O gusto nyo hospital agad? Gusto nyo bang matutunan paano gumaling yung mga pinagdaanan natin? Sakit, masamang espiritu, yung mga elemento sa katawan. Gusto nyo bang matutunan? Okay? So meron tayong tinatawag na natural healing. Okay? Huwag natin kalimutan yon. Kung merong mga medisina, kaya wag lang puro medisina ang panggamot natin. Meron tayong mga natural healing, spiritual healing, meron ding psychological kasi may mga taong kung bakit nagkasakit siya ay psychological. Okay? Depression, yan, anxiety disorder. So kung nais nung gumaling na walang bayan, so dapat ito yung unang tingnan ng tao. Naniniwala ba kayo na ang pinaka-the best healing is awareness? Naging aware ba kayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito? Gaya ng problema. Realidad naman yan Lahat nagka-problema. Ngayon, kung ang pag-iisip mo ay, normal lang palang may problema. Ay, hindi ka masasaktan. Okay? Sa sarili mo palang, alam mo na kung may mga ganitong sitwasyon. So, isa sa mga magandang recommendation dito, ang pinakamagandang step to healing is awareness. Okay? Maganda po yan. A part of the healing process is knowing your situation. Yung status. Okay? Baka kasi marami ka ng pinagdaanan ngayon at hindi pa na-resolve. Yan ay naging factor ng anxiety disorder, mga stress at depression. May mga taong physical na may sakit, nadagdagan sa problema. Di ba yung mga sitwasyon niya? So, malaking factor yung hindi mo naintindihan yung status mo. Di ba? May mga unresolved issues. Yun pala ay nakadagdag ng karamdaman sa buhay ng tao. Kaya sabi ni Helen Keller, ang buhay ay puno ng sakripisyo. Dapat maintindihan natin ito. Walang easy life. Di ba sabi natin, bed of roses, walang ganon sa daigdig. Baka kasi iniisip natin, Lord, gusto namin ng walang problema. Wala nga ganon Yung mga walang problema, nasaan na ngayon? Yung walang problema, nag-iikot sa buong bayan Gusto niyo bang katulad nila? Okay, dapat maintindihan natin yon. Ang buhay ay puno ng sakripisyo. Kailangan may dapat gawin ang tao, dapat ayusin para mapadali ang paghilom o kagalingan o kung ano mang ang pakiramdam meron siya. Isa pa ito sa mga spiritual at psychological na tinitingnan, practice forgiveness. Mahalaga yon. Madalas ba kayong nagpapatawad? Ito'y isa sa magandang contribution sa healing process ng tao. Maganda po ito dahil sabi nga dito, ang forgiveness is no longer an option but a necessity for healing. Mahalaga talaga ito. Kaya walang option ang tao para maging mapayapa siya is forgiveness. Upang maintindihan mo, ay di magpatawad tayo. Para gumaling ka, kalimutan mo na. Kaya nyo bang kalimutan? Kaya nyo bang kalimutan? Kasi sabi ng isang manunulat, yung mga smart, pwede silang magpatawad pero hindi daw kayang kalimutan. Pero yung mga wise person, kaya nilang kalimutan yon. So i-practice natin yan kasi malaking impact siya sa proseso ng healing. Yun, tinitingnan natin yung mga psychological, natural, at spiritual healing. Hindi lang puro medisina. Kasakit ka, medisina agad. Broken ka lang pala Di ba? Kailangan nating tingnan yung mga status. Okay? So, para maintindihan mo, kailangan nating tingnan yung status ng tao. So, ang pinaka-una ding tumbukin ng tao ay yung
estado ng kanyang puso. Okay? All healing is first a healing of the heart. Dito ba nagmula eh? Ito yun ang pinaka-problema, puso at isip. Kasi hindi talaga makakalimutan eh. Kapag may mga pinagdaanan tayo, hindi natin nakakalimutan. So, unang dapat pagalingin ng tao ang kanyang puso at pag-iisip. Nakakaintindi ang puso sa panahon na nag-iisip ang tao at naunawaan ng tao ang kanyang estado ng buhay. Okay? Para magkaroon tayo ng, di ba ang ganda yung sinabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, chapter 40:31, muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya kailangan nating magtiwala na maging maayos. Gagaling ako. Yan. Magandang mindset yun eh. Di ba yung halimbawa ko, kailan ako nagsabi na yung isang taong first time pumunta sa hospital, binigyan siya ng reseta. Tayo kasi pag nagpa-hospital, bibili ng gamot, siya hindi. Kasi first time nga, hindi niya alam. Yun ang informasyon na nasagap niya. Kaya ang ginawa niya, umuwi sa bahay, ang reseta, iniinom 3 times a day. Gumaling siya kasi yun yung informasyon. At naniniwala sa kung gagawin niya yon, gagaling siya. Yun ang psychological at spiritual na impact. Paano natin tingnan yung mga pinagdaanan natin sa daigdig na ito. So, kung matindi na ang yung pinagdaanan, kailangan nating tingnan yung spiritual at psychological. Huwag puro medisina kasi medisina may side effect din yan sa katawan natin eh. So in biblical view, ang mahalaga ay pananampalataya. So isa ito sa laging tinitingnan ni Kristo, pinagaling ka dahil naniniwala ka. Di ba yung may 12 taon na dinudugo? Ang sabi niya, mahipo ko lang yung damit ni Jesus, gagaling na ako. Eh di nahipo niya, gumaling siya. So ang pananampalataya ay malaking ambag din sa proseso ng kagalingan sa buhay ng tao dahil kapangyarihan ng Diyos. Ito. Okay? Kapangyarihan ng Panginoon. Ang gagawa nito. Gumagaling sila at pinapakinggan ng Diyos dahil malaki ang kanilang pananampalataya at pag-asa na gagaling at gagaling sila. Dapat ganun ang tao eh. Gagaling ka pa ba? Dapat naniniwala kang gagaling at gagaling ka. Yun ang role ng pananampalataya. Walang katulad ang Diyos kapag malakas ka sa Kanya. Dahil, imagine na si Jesus, merong lumapit sa Kanya, Panginoon, pwede po ba kayong pumunta sa bahay namin kasi malapit nang mamatay ang aking anak. And then yung isang opisyal ng Hudyo pumunta din na ang kanya daw alipin ay malapit nang mamatay. And then sabi ni Jesus, umuwi ka at gumaling na siya. Di ba? May mga ganun eh, distance healing. Kaya ng Diyos na utusan. Gagaling yan. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. So, kung naniniwala kang gagaling at gagaling yan, talagang mangyayari yan. Kaya lang ang pinakasusi dyan ay naniniwala ka. Sumasampalataya ka. Okay? Isa yan sa mga dapat titingnan. Ang proseso ay paniniwala, palakasin ang relasyon mo sa Diyos. Kaya yung cleansing of heart and acceptance, mahalaga yon. Yun ay spiritual na pamamaraan. Kaya kung natutunan na natin kung paano tayo gumaling, hindi tayo mahihirapan sa mundo. Hindi tayo magagastusan. I-try nyo. Kayo ba'y nagtatry na sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, mawawala ang sipon na ito. Di ba? Sa ngalan ng makapangyarihang si Jesus, mawawala ang mga pinagdaanang ito. Di ba? Sabi ni Kristo, kaya niyong utusan kahit sitwasyon sa ngalan ng makapangyarihang Diyos. So itry nyo lang na utusan. Baka sa 500 yung paulit-ulit na gawin yon. Magkatotoo na yon. Kasi doon pumapasok yung pananampalataya. So mga kapatid, si Yahweh ay nagbibigay ng kalakasan. So dapat ding maintindihan natin na kung bakit ba nagkakasakit tayo? Sa palagay nyo, bakit ang tao ay nagkakasakit? Bakit ang tao ay nagkakasakit? Hindi nyo alam? Nagagawan din natin yun eh. So, merong 5 dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Meron din yung tinatawag na ignorance.
minsan hindi natin pinapansin yung pakiramdam. Hindi natin pinapansin, parang binaliwala natin yung dictation ng ating katawan. Alam niyo ba ang katawan natin ay may sariling hospital? Misteryoso itong ginawa ng Diyos. Ay wala na tayong alalahanin pa. Meron itong sariling hospital. Marunong nga itong gumawa ng alak yung katawan natin eh. Ay wag na kayong uminom ng alak. Kasi ang katawan natin nagpo-produce ng alak. Kasi kailangan nating alak sa katawan. Huwag na kayong uminom. Now, may mga dictation ang katawan ng tao. Gaya na pagpagod ka. Dictation yan eh. Anong gagawin ng tao pagpagod? Magpahinga. Yan, mapakasimple lang, no? Yung mga tao, wala pa rin. Hindi nila pinapansin na pagod na pala sila. Kaya yung ignorance, kapag hindi natin naintindihan yung pakiramdam natin, pwedeng ahantong yan sa kapahamakan ng isang tao. Kaya dapat ang tao ay malakas yung pakiramdam. Pagod na ba ako? Malakas pa ba ako? Kaya ko pa bang takbuhin itong hanggang 50 years? Baka 10 taon ay wala na. Ugod-ugod na, okay? Ang pangalawang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao is poor digestion. Yan. Ano bang gagawin pag yung parang ang hirap matunaw yung mga kinakain ko, Father? Anong gagawin? Baka kain ng kain pa rin. Sabi na isang doktor, huwag niyong gawing basurahan ang katawan ninyo. Di ba? Nung una nga, kung bakit nagkarayuma ako, kasi nung 20s, yan, mga ganyang panahon, kain tayo ng kain, di ba? Pero nung nagkasakit ka na, 30s, naramdaman mo, irayuma na, ayun. Tinitingnan mo na yung mga pagkain na pwede at yung mga pagkain na hindi. So, magkaroon tayo ng disorder, yung digestive system natin, kung hindi natin alamin kung ano ang pwede at dapat kainin bilang para maging good health tayo sa daigdig na ito. So ito yung matindi na pinagdaanan natin kung bakit nagkakasakit tayo, depression. Yan, maraming mga nagka-struggle dito kasi nagkaroon tayo ng loss of interest dahil sa mga problema at minsan hindi natin naiintindihan yung buhay. So anong gagawin ng tao para maalis yung depression? So balikan natin yung awareness natin, di ba? Alamin natin yung mga naging sanhi kung bakit nagka-problema ka, naging malungkot ka. Kaya titingnan natin yung mga expert paano nila nalampasan ito. Alam nyo ang pamamaraan ko sa depression? Gusto niyo bang malaman? Kasi nung depressed ako nung pumunta ko sa Timonan kasi nagkasakit ako eh. And then, kakaunti lang nagsisimba, depressed ako. So, ang ginagawa ko, nag-exercise, nag-biking, wala pa rin. So, sa huli ay natamasa ko ng peace of mind. Yung pagmimisa ko araw-araw. Di ba? Sa panahon na lagi akong nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ko naisip yung mga problema. Kaya yung mga misa ko, kapag andyan ako sa kumpento, pina-play ko yan, yung mga misa ko, mga sermon, at nakikinig ako sa mga sinasabi. At doon ako nagkaroon ng peace of mind. So, ibig kong sabihin, ano ba yung mga pwedeng musika na dapat mong ipatugtog, ipa-play na yung isip mo ay magkaroon ng peace of mind. Kahit meron kang pinagdaanan. Mahalaga yan. Sa panahon na na-train mo na yung sarili mo sa ganong aspeto ng pamumuhay, kaya mo nang i-handle yung sitwasyon. Doon mo maisip kung anong dapat gawin kapag ang pag-iisip mo ay naging mapayapa, pansamantala, kung hindi pa naman siya na-resolve. So hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yan na nagmimisa, preaching. Kasi gabi-gabi, nag-i-study ako eh. So nakalimutan ko yung pinagdaanan. Kasi ang mga pinagdaanan natin, meron siyang time na maayos siya. So kung hindi nyo pa kaya, wag mo nang pabigla-bigla. Kasi minsan, yun din ang naging dahilan na mas lumala. Di ba? Kaya isa sa mga the best tingnan ng tao
Kung kaya mo na, then go. Kung hindi pa, gagawa ka talaga ng paraan para makontrol yung emotion mo at pag-iisip mo at yung sarili mo. Kasi napakatindi ang anxiety disorder. Isip, physical, spiritual. Matatalo dyan. Kaya ang tao, kailangan niya ng iba't ibang pamamaraan. Paano humupa, paano maging mapayapa ang kanyang pag-iisip. So mga kapatid, kailangan natin ang presensya ng banal na espiritu sa panahon ng depresyon. Kasi ang Holy Spirit, siya yung nagbibigay ng malinaw na pag-iisip sa tao. Ano ba ang bunga ng Espiritong Banal? Peace of mind, love, di ba? Pag-asa, umaasa siya. Ang Holy Spirit ay nagbibigay sa tao ng pag-unawa. Ang Holy Spirit ay nagbibigay sa tao ng, di ba may mga taong hindi mo sila kayang unawain, pero nasa yung espiritu, naintindihan mo eh. Kahit galit sila, ikaw mapayapa. Naintindihan mo. So yun yung pinakamaganda sa tao. Kung kaya mo nang intindihin sila, meron ka ng Holy Spirit. O kahit magulo na ang lahat, naging mapayapa ka, yan. Ibig sabihin, nananahan na sa iyong espiritong banal at kailangan yan ng tao. Kasi, yun nga, sabi ni Helen Keller, ang daigdig ay puno ng sakripisyo. Pero puno din ito ng biyaya sa panahon na naintindihan mo na siya. Kasi kung ang pag-unawa natin sa buhay, di ba sabi ni Kuya Kim, normal sa tao ang magkasakit 3 times a year. So normal lang pala. Bakit mag-alala tayo? Ang hindi normal kapag hindi mo maagapan yan. Kasi baka kahantong pa yan ng kamatayan. Kaya huwag kayong mag-alala. Problema, okay lang yan. Kasi may matutunan tayo dyan. Yung sakit, huwag kayong matakot dyan. Kasi makapangyarihan ang Diyos eh. Imagine si Kristo sabi dito, lahat ng uri ng may sakit, dinala sa Diyos. O bakit hindi nyo dalhin dito? Nung wala pang hospital, ang church ang pinaka-venue, parang hospital noon. At ang mga pari naman ang nanggamot. Pero bakit hindi nyo ako tinawag? Wala kayong tiwala sa akin, no? Wala kayong tiwala sa Diyos. Kaya ang mga pari po ay binigyan ng para bagang kakayanan na siya'y manggamot. Kasi yun ang pinaka-ministry ng pari. Preaching of the Word of God, magpalayas ng mga masamang espiritu, and then healing. Ay lang, hindi naging effective yan kapag hindi pinapractice ng isang pari. Kaya pinapractice ko yan, may Friday, Thursday, ay nag-iikot ako sa mga may sakit para pagalingin sila. Okay? So mga kapatid, yan po ang mga dahilan, ignorance for digestion, depression, ito pang radiation. Ano ba yung nagbigay sa atin ng mga radiation? Cellphone, malakas din sa radiation, nakakasira yan ang katawan natin. Kaya, yun, ang mata natin ay nagluha-luha. Isa ka ba dyan, Father? So, meron ding tinatawag na old age, na ang sakit ay normal sa mga taong matanda na. Pag 70, 80, humihina na talaga ang katawan. So, wala tayong magagawa dyan kasi lahat naman tayo ay dadating o darating sa ganong estado ng buhay. So, ang pinakamahalaga ay dapat maintindihan ng tao na binigyan din tayo ng Diyos ng kakayanan na magpagaling. Kahit sa sarili mo, kaya mong gamutin yun eh. Tinatry nyo ba? Hindi pa. Hospital talaga, no? Gabi-gabi ay ginagawa ko yan. Na pinapagaling ko ang aking katawan. Ang sakit kasi ng tao ay spiritual, physical, pwedeng sa sarili mo, emotional, di ba? May mga ganun, hindi mo pa kilala ang sarili mo. Yan, emotional, na dapat makita ng taong buong-buo ka na. Pag sinasabi kasing sakit, parang may nabawas sa iyo. Pag gumaling ka na, buong-buo ka na. Ayun na yan. Yan ang tinitingnan natin. So, meron ding tinatawag na self-healing techniques. Una, accept yourself, forgive yourself. Kasi minsan, gumagawa tayo ng isang bagay to impress others. Dapat focus ka sa iyong happiness, trust yourself. Yan. Isa yan sa mga dapat tingnan ng tao.
unawain mo ang pagkatao mo, ang sarili mo. Kasi yun ay proseso para maging buong buo ka sa daigdig na ito. Mahalaga yon para magkaroon tayo ng gaan. Gusto natin yung gaan, yung pakiramdam, yung pag-iisip, yung puso, yung kaluluwa natin, yung espiritu natin gumagaan. So, kailangan nating maunawaan ang mga pangyayari o estado ng ating pamumuhay sa daigdig na ito. So, ang pinaka magandang approach na tingnan ng tao ay marunong kang mag-manage. Yan. Dapat mong alam, kahit ako nagre-research ako tungkol sa mga medical, yung mga herbal. Nagre-research ako para sa sarili ko, marunong akong manggamot sa sarili ko, di ba? So, isa yan sa mga tinitingnan ko. Nagre-research ako sa mga bagay-bagay na makakatulong sa mga pangyayari o nangyayari sa buhay ng tao. Kasi sa huli tayo pa rin ang talo. Kasi struggle ito ng lahat. Kaya kung nakita mo ang pamamaraan gaya kay Kristo, kung hindi mo kayang pagalingin sa medical, dito dalhin mo sa church. Hingiin mo ang basbas ni Father. Kasi ang mga hari, ang mga pari noon, upang pagalingin ang mga may sakit, ay bubuhusan ng langis na may panalangin. Yan, ginagamit niya ng mga pari noon. So, ganoon din po. Sabi ni Santiago, sino mang may karamdaman sa inyo, dalhin sa simbahan o tawagin yung mga elders of the church upang sila idalangin. Okay? Pahiran ng langis at idalangin. Kung pakikinggan yon ng Diyos ang kanyang panalangin, restoration to health. Ang problema kasi kung pakinggan paano ba tayo pakinggan ng Panginoon? Paano tayo pakinggan ng Panginoon? Madalas ba kayong pinapakinggan? O hanggang ngayon, di pa rin? Kayo ba yung pinapakinggan ng Diyos? Oo naman. Hindi naman bingi ang Panginoon May time na hindi pa ngayon kasi gusto ng Diyos na maintindihan mo ang mga sitwasyon. May mga time na agad-agad na ibinigay ng Diyos. Di ba? Napakatindi yun. Ibig sabihin, malakas na yung access para ng palataya o relasyon sa Panginoon. May mga time talagang hindi rin pinakinggan ng Diyos. Bakit? Dahil sa pagkakasala. Isa yan. Mabigat yang hadlang yung kasalanan. Kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin pinapakinggan, siguro may kasalanan na nangyayari na hindi pa na-resolve. So doon pumapasok yung forgiveness. I-practice natin yan. Kasi malaking contribution yung forgiveness sa healing process ng isang tao. So isa yan sa mga unawain natin. Kasi may mga time na minsan, sabi natin, Lord, bakit hindi pa rin? Kasi, yun nga, may gustong ipapagawa ang Diyos sa tao na dapat gawin niya, hindi yung maraming alibay. So, yan ay mga observation na nakita natin, historical, sa present situation, ay tuman sa mga pangyayari sa ibang tao na dapat din nating maunawaan paano natin gamutin yung mga pinagdaanan natin. So sa ating gospel, inilapit na lahat sa Diyos. O ilapit natin lahat sa Diyos. Kung hindi na kaya, ilapit natin. Kasi malaki, sabi ni Propeta Isaiah, muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Tulad sila ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Kasi restoration ang kayang ibigay ng Panginoon sa mga taong mataas at malalim ang pananampalataya sa Kanya. Kaya alamin natin lahat para gumaling tayo buong buo. So hindi lang medisina, dapat meron tayong alam sa mga natural healing. Pag pagod na, sabi na isang doktor, yung alas 10 pala ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, yun ang oras upang gamutin ang katawan ng tao. Ay huwag kayong magpagod. Pag 10 o'clock na, tulog na. Kasi yun yung healing process na gamutin yung mga pagod na meron tayo sa daigdig na ito. So natural healing meron, spiritual healing, yung mga Diyos, psychological, yun yung mga stress at depression. Dapat marunong tayong mag-manage. Kasi marami tayong pinagdaanan Maraming nangyayari na minsan, yun din ang pinaka malaking factor ng karamdaman
minsan lumalala. Parang, ang tawag baga natin ay parang komplikado na, di ba? Para pag mahirap na kapag komplikado, spiritual, natural, at yung psychological, yun na yung pinagdaanan ng tao. Komplikado yan. So, mas makapangyarihan ang Diyos, mga kapatid. Kaya huwag niyong iset aside ang kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan nating maniwala, lumapit, sumangguni. Yan. Dapat magpakatotoo din tayo humarap sa Diyos. Huwag yung trip-trip lang. I-try ko daw. Dapat totoo. Kasi naramdaman ko yun eh. Yung tinutudo-tudo ko na talaga yung gawain ko. Gabi, devotion, sa umaga, preaching. Di ba? Naramdaman ko yung lakas, sigla, kapayapaan. Kaya kung itudo-tudo mo yan, tuloy-tuloy ang yung lakas at pagaling. Pero kung on and off, bahala ka. Tayo pa rin ang magsasakripisyo sa daigdig na ito. So yan, dapat maging aware tayo sa mga buhay, estado ng buhay at mga pangyayari sa pamumuhay. Advance ang may alam. Amen? Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu.